Finally guys, isa na akong Certified Human Resource Associate. Nag-take ako noong November 25, 2023 at pumasa ako noong November 30, 2023. Sabi nila December 1 daw lalabas yung result at ayun nga, napaaga yung result at by God's grace pumasa ako. If tatanungin niyo ako kung mahirap may exam, mahirap sa mga taong hindi nag-review. Ganon din naman ako sa review center ko nung nag-take ako ng board exam for psychometrician. Nung unang nag-review ako, as in wala talaga akong alam. Pero ayun, pumasa ako. Syempre, kailangan nating mag-aral. Unless stock knowledge ka talaga o isa kang genius, papasa ka. Sino-sino nga ba ang mga required mag-take nitong exam na to? Ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang category. First is yung category A, which is ito. Category B, Category C, Category D, Category E. Yan po ang mga pwedeng mag-take ng CHRA Assessment Examination. So, kinakandak ito monthly at ina-administer to ng HREAP. Dito malalaman kung gaano nga ba kalalim yung kaalaman mo when it comes sa HR. Ang exam na to ay merong dalawang set, set 1 and set 2. Ang set A, yun yung foundation ng HR or yung mga job analysis, recruitment and selection. Basta yung foundation ng HR. Sa set 2, meron itong labor laws. Yung exam po ay merong tig 1.5 oras. Para sa akin, medyo mahaba na yung time na yon. Kasi dun sa first set, 30 minutes tapos na ako. Pero dun sa second set, hindi kasi ako makapag-concentrate nun eh. Naiihi ako nun, natapos ko siya ng 1 oras. Pero yung 1.5 hour, medyo mahaba na yun. At saka, 100 items pala yung exam. So, kayang-kaya niyan, maniwala lang kayo sa sarili niyo. Meron akong time mag-break. At hindi po pala allowed yung calculator. Ang allowed lang po is yung calculator sa desktop or laptop. Kasi pag mag-take ka ng exam, may ibibigay sa'yo kasi yung HREAP kung paano nga ba kayo mag-exam. Kailangan laptop and cellphone lang. Yung laptop, yun yung ipag-take nyo na exam. Tapos yung cellphone ninyo ay nakatutok sa monitor ng desktop or laptop nyo para makita if meron kang ginagawang kababalaghan. Kung nag-cheat ka ba, ganyan. Alam nyo, huwag kayong mag-cheat. Pag nag-aral kayo, papasa talaga kayo. Kasi yun nga, no, may nakwento yung proctor, meron pa pala nag-cheat sa ganyan. Di ba, ang pangit naman nun, papasa ka, tapos hindi mo deserve dahil nag-cheat ka. So, paano nga ba ang proseso ng pag-take ng exam? First, kailangan mo munang pumunta sa kanilang page, which is eto, Facebook page. Tapos, meron silang link na isasend sa'yo. Ilalagay mo lang doon yung basic information mo like your name, tapos kung saan kang school na graduate, at anong category ka, yung mga category na pinakita ko kanina. So, nakapag-fill out ka, siguro mga after 1 to 2 days ata yun, mag-i-email sila if qualified ka mag-take ng exam. If qualified ka, meron siyang payment na 1,700. Kailangan mo yung bayaran kasi ang ibibigay sa iyo doon ay yung mismong reviewer na gagamitin mo. Hindi po pwedeng i-share yun kahit kanino. Bago ka talaga mag-take nun, kailangan mo talaga magbayad ng 1,700 kasi yun talaga yung binabayaran dun eh, yung mismong reviewer. Wala na akong ibang ginamit na libro. Yung mismong binigay nila, yun na lang yung binasa ko. Again, kung tatanungin nyo ako kung mahirap ba, para sa akin, mahirap siya kapag ka hindi ka nag-aral. Pero kung nag-aral ka, syempre, parang lang, normal na nagbabasa ka lang, ganyan. Tapos, inaalam mo lang yung concept. For example, nakabayad ka na, nabigyan na nila yung reviewer. Ibibigay nila doon yung date kung kailan ka mag-e-exam. At ibibigay nila yung mismong examination link at saka yung password ng Zoom 2 days before the exam. Totoo lang, nag-aral lang ako ng 1 week. So, wala pa nga 1 week yon, parang nasa 6 days lang yon. Yung 5 days, inaral ko yung sa mga recruitment and selection, job analysis, job design, yung mga ganyan. Ang tip ko lang sa inyo, parang sa board exam lang, huwag nyo nang pakabasa yung yung mga nasa dulo pa ng libro. Basta alam nyo na yung sinasabi ko, yung mga sa pinakatulo-dulo ng libro, yung hindi masyadong pansin. Alam nyo naman kasi yung mga madalas ginagamit sa HR, alam nyo naman yung mga law na kadalasang ina-apply sa HR. Hindi ko naman sinabing tama rin kayo pero kung gusto niyo basahin, sige go lang. Pero wag tayo aalis doon sa basic. Yun talaga yung matitip ko sa inyo. Tapos yung labor laws, inaral ko lang siya ng
ng one night kasi wala talaga akong time kasi namatay yung father ko tapos nag first birthday yung pamangkin ko tapos nagkasakit yung dog ko. Pero dun sa 1 week na yun, talagang nag-focus naman ako. Dun nga pala sa set 1, di ba kasi dalawang set yun. Dun sa set 1, kunyari natapos ka ng 1 oras lang. Yung 2 oras na natitira mo, pwede kang magkumain, pwede kang uminom, as long as open yung camera mo. Pwede ka namang mag-review para dun sa second set, pero dapat hindi mismo dun sa harap ng laptop mo. Basta open mo lang kahit umalis ka dun sa camera, basta nakatutok lang siya dun sa desktop or laptop. Huwag kayong magpapalito kasi dapat yung cellphone nila yung kinoconnect. Akala ko kasi dalawa yung i-connect, yung laptop tsaka yung cellphone. Kasi nung nag-apply ako dati ng trabaho, tapos nagkaroon kami ng initial examination. Dalawa yung nakakonect. Basta yung desktop or laptop, pang exam lang yon. Bibigay nila yung link na yon at ma-open mo lang yung link na yon, yung exam mismo, sa mismong date ng exam. Tapos yung cellphone ninyo, again, yun yung mismong nakatutok doon sa monitor ninyo. Basta parang, ayan, kunyari, ito yung monitor ko. Mga dito, ganyan. Ito, yung TV namin. Parang ganyan, basta kita. Pero malapit imagine niyo ito na lang. Yan, ganyan. By the way, wala nga pala tong ID. Meron lang siyang certificate na 2. Nag-email sila sa akin at ito yung email nila. Papadala daw nila to bago mag-end yung December 31. Excited na ako ma-receive to. Kung napapanood mo to ngayon, alam ko papasa ka. Basta, mag-aral ka lang. Yun, mag-focus ka. Kasi, magkakaroon ng title yung name mo. Kasi na ako registered psychometrician na ako. And, ayun, nagkaroon ako ng second title at susunod naman yung masters ko. Kiniklaim ko na yon by 2025. Thank you for watching. I hope meron kayong tutunan sa vlog na to. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye! I love you all!